Hey guys! Ayan, samahan nyo ako guys magluto ng simpleng ulam lang na manok na parang gisado lang siya, tapos nilagyan ko siya ng broccoli at saka patatas kasi may nakita pa ako dito sa rep. So ayan, kaya naisipan ko magluto ng ganyan. So ayan, nakita nyo naman na kumbaga parang pinakuluan ko muna yung broccoli, tapos nailagay ko na rin yung manok na gisado ko na hindi ko na siya nabidyohan guys. So ayan, nilagyan ko siya ng asin, konting asin, then bitchin, siyempre pampalasa, tapos lagyan natin ng paminta powder. So ayan na guys, gusto ko talaga maraming paminta na powder. So ayan, medyo madami talaga nilagay ko. Tapos ayun, hinalo-halo ko lang. Halo-haloin lang yung ating manok para mag-mix yung ating mga condiments dyan sa ating niloloto para magpantay-pantay yung kanilang lasa. So ayun, simpleng ulam lang to pero masustansya siya. Ayan yung aking manok pala guys. So ilang araw na rin yan nandun sa freezer. Kaya naisipan kong magluto ng ganyan. So ayan, nilagyan ko siya ng konting patis, pampaalat, and then nor seasoning. Tansyahin nyo lang guys kung gusto nyo magluto ng ganyan. Then yung soy sauce or tuyo, nilagyan ko siya ng konti. Tapos ayan na. Pakukuluan lang natin ng konti. Saglit. Ilalagay na rin natin yung ating patatas para may kunting gulay-gulay naman at halo-haloin lang. Diba, nag-iba na yung kulay ng ating manok dahil sa mga condiments na nilagay natin kanina. So, i-mix lang din natin ulit. At takpan para maging lumambot yung ating patatas. So ayan, siguro okay na to. So nilagyan ko siya rin ng konting tubig lang guys kasi nga ang niloloto natin is gisado lang na manok. So ayan. At ilagay na natin yung ating mahiwagang broccoli, nabubulol na. Mahiwagang broccoli. So ayan na, ready to eat na mga lalabs. Samahan niyo ako magluto ng kamote. So, may nabili kasi ako kahapon ng kamote dun sa palengke. So, lulutuin natin. Okay, dalawa lang, pero malalaki kasi ako lang naman kakain yan, guys. Dahil yung mga anakis ko, ayaw naman magsikain yung mga yan. So, ayan. Dalawa lang, pero malalaki siya. Ayan, oh. So, hugasan lang natin yung ating kamote, mga lalabs. Hugasan lang natin. Ayan guys, putulin pala natin yung ating kamote kasi masyado siyang mahaba. So, ayan, putol na natin yung ating. Ayan guys, kulay violet yung ating kamote. So, lagyan na natin ng tubig guys. So, ayan, naputol ko na yung ating kamote. Kulay violet. Natin dyan guys na kumulo siya ng kumulo hanggat maluto na yung ating kamote. So, ayan guys, habang hintay natin maluto yung ating kamote, meron pala kaming nabili doon sa nung kasi guys, nung Saturday or Friday ng gabi, umalis kami papuntang Pangasinan. So, dumaan kami sa may Bulinaw, Pangasinan. Pumili kami ng ganito guys. Ayan, pusit, tapos danggit. So, since nagluto ako ng kamote, so perfect to sa kamote, diba? So, ayan. Nabuksan ko na pala siya guys kasi nung kahapon ba yon or nakaraang gabi na nagluto ako nito kasi gusto rin ng mga bata ng ganito. Ito lang, pero yung kamote hindi talaga sila ganun hilig.
So, magluluto tayo mga lalabs. Tawag nito, pusit. Yung kalan ko guys, pila guys, minsan, ang hirap buksan. Guys, na may extra ring kawaling maliit dito. Kasi, dito natin painitin yung binili ko rin sa Pangasinan na tupig. Alam nyo guys, yung tupig na gawa sa buko. So, dito rin natin iinitin. So, yun guys, mainit na yung ating pan. So, pwede natin ilagay yung ating danggit. Ay guys, parang kumulo na yung ating kamote. Ayan, kumulo na nga siya. Ayan, nakita niyo yung ating mahiwagang kamote. Kailangan natin baliktarin. Pero wag natin dapat i-overcook or overprito yung ating danggit kasi hindi siya masarap. So luto naman tayo guys. Tapos na tayo nagprito ng danggit. So yung ating pusit naman ang ating ipipreto. Yes, gumagalaw pa yung ating puset, oh. Nakita nyo? Gumagalaw yung ating puset. Ayan. Pumupulopat na yung ating puset, oh. Ihalo lang natin sila dyan, guys. Pare-pareho lang naman yan, di ba? Mapupunta din sa ating tiyan. Ayan, luto na yung ating danggit. At saka yung ating fried pusit. Yung natira sa tupig ko guys. Kasi kagabi alam ko, nagpainit yung aking dalawang dalagita. Tingnan natin kung ilang piraso na lang to. Ayan guys, yung lagayan ng tupig nila sa... Ay! Kumalat na yung yung dahon. Parang dalawa na lang pala natira guys. Ayan. So ganito ang topi guys. Gawa siya ng buko. Dinilagyan din ata ng harina. Then niluluto nila sa may apoy or kahoy. So ayan. So iinitin natin. Ayan. Hayaan lang natin dyan guys. Dandahan lang yung apoy hanggat mararamdaman natin na pag gumanyan is lumambot na siya. So ibig sabihin mainit na siya sa ilalim. Ayan ang ating mahiwagang kamote. So, parang hindi pa siya luto guys kasi lalaman mo na luto na siya dahil magka-crack na yung balat niya dyan. Kita nyo ba? Or blurred. So, wala pa siyang crack. So, ibig sabihin hindi pa yan luto. Guys, so ibig sabihin mainit na yan sa loob. So, i-off na natin. Tapos, tingnan natin yung ating kamote. So, hindi pa siya nagka-crack guys. So, meron tayong gagawin. Tutusukin na lang natin guys kung ayan, luto na siya. Ayan, oh. Hindi na siya. Pag tinusok mo siya, dumay-diretso. Chop. Okay. So, ayan guys. Ready na yung ating food. Let's eat na. Guys, let's eat tayo guys ng ating kamote.